Tayo po ay dadako ngayon sa ating Bible study. Ito po yung pagpapatuloy ng ating sinimula na The Greatest Battle Ever Fought. Ang dakilang labanan na naganap. At tayo po ay babasa muna ng ating banal na kasulatan. Dito po sa 1 Pedro 5:8. Good morning, Brother Jed. Jed ba yan? Jed? Si Jared. Good morning. At sa 1 Pedro 5:8, kung meron pong Tagalog, 5:8 to 5:10. Tapos Efeso 16. Okay? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya na siya'y labanan. Ito po ang bilin, labanan ninyo ng matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, at siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sa Efeso 16, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol, sa mga espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng inyong kagayakan ng Diyos upang kayo ay makatagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay kayo. Kaya nga tayo po'y manalangin. Ang Diyos ang pala at magbigay ng kahalagahan sa kanya salita na ito'y ating manuwaan. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa iyong buhay na sumasa amin. Sa presensya mo, Panginoon Kristo, sa aming buhay, na nagsasabi na kami patuloy naming labanan ang gawa ng iyong kaaway. At narito kami, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita. Purihin ka at sampalatayanan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, na ayon sa iyo, Panginoon, ang 2 o 3 na nag-uusap sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Nasa kalagitnaan upang maunawaan namin at maipahayag mo sa amin ang buong katotohanan na siya nagpalaya sa amin, Panginoon, nung ang buhay namin ay hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihang salita ng buhay, sa iyong mga pangako, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay may buhay na walang hanggan sa mga lahat na sumasampalataya sa iyo, Panginoong Kristo, the same yesterday, today, and forever, and with the name above every names. Ang lahat ng mga may tuhod ay luluhod sa iyong harapan, sa langit man o sa lupa,
Sa kalawakan man, lahat ng may tuhod ay luluhod sa iyong harapan. At ang lahat ng dila ay magsasabi na ikaw ang Panginoon Kristo for the glory of God. Maraming pong salamat. Patnubayan mo kami ng iyong Espiritong Banal na nagdadala sa amin sa iyo sa buong katotohanan. At tunay nga na ang bawat isa sa amin ay makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Sa oras na ito ng aming pag-aaral, ay maging attentive kami sa lahat ng iyong mensahe sa uling panahon na ito. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Makaupo na po ang lahat. Papasalamat kami tayo sa Panginoon sapagkat muli ay nandito tayo sa kanyang bahay dalanginan at atin pong pag-aralan itong The Greatest Battle Ever Fought. At di ba, pagka sinabi, saan ba yung labanan na nangyayari? Ang sabi ni Brother Branham at sabi ng banal na kasulatan, yun po ay nandito sa kaisipan. Kaya nga, pero dapat maunawaan natin kung paano yun. At kung paano tayo na-impluwensya ng salita ng Panginoon. At alam niyo, buksan natin yung banal na kasulatan sa Juan 10:10. 1:10:10. 1:10:10, brother. Sa Bible, John 10:10. Ang sabi po rito ay, ang magnanakaw daw ay pumarito upang magnakaw. Okay. Ang sabi po rito ay, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito, sabi ng Panginoong Jesucristo, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sino yung sila na sinasabi, tayo po na mananampalataya? Alam naman natin na ang Panginoon ay nagpunta rito, hindi dahil doon sa mga makasalanan, kundi sa mga itinalagan niya, mga makasalanan na itinalagan niya sa buhay na wala hanggan. Dahil tayo na ang lahat ng mga mananampalataya sa Panginoon Jesucristo ay lalakad at mamumuhay sa presensya ng Panginoon Jesucristo. Dahil dalawa, sabi ng mensahe, sabi ng Biblia, dito sa paragraph 52 ng The Greatest Battle Ever Fought. Ang sabi niya rito, there's only two powers. Meron lamang dalawang kapangyarihan. And there's only two kingdoms. Dalawa lang ang kaharian. All the rest, at lahat ng iba pa, the little minor things, yung mga minor lamang, are connected with either one of these powers. Lahat ng bagay na yan, mga maliliit na bagay o malalaking bagay, konektado yan sa kapangyarihan na yun. Sabi rito, and those powers is God's power and Satan's power. Maliwanag, dalawa lang, dalawang kapangyarihan, dalawang paghahari, dalawang kaharian. Iyon ay sa kapangyarihan ng Diyos, ang isa sa kapangyarihan ni Satanas. Sa mga katuwid, nandito yan. Sabi niya, every war, every disorder, bawat digmaan
bawat kaguluhan, everything that comes along, lahat ng mga dumadating, it's either controlled by God's power or Satan power. Yung mga kontrolado yan eh. Dalawa lang, isa lang magkocontrol sa'yo o isa pa may magkocontrol din sa'yo. At yung control na nangyayari po sa atin, yung kontrolado tayo ng Diyos. Pero meron din pangyayari na hindi mo na mamalayan, nakokontrol ka na pala ni Satan. Ngayon, kaya ito ang gusto ng Diyos atin. Malaman natin ito. Because that's the only two powers there is. Meron lamang dalawang kapangyarihan. And that is the power of life. Yung God's power, power of life yun. Wala na iba dun. And the power of death. Yung kay Satan yan, the power of death. Kaya sinabi, ang magnanakaw ay pumarito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ano ngayon ang ginawa ng Panginoon Kristo? Siya'y pumarito upang bigyan tayo ng buhay at ang kasaganaan ng buhay. Kaya yung abundant life, hindi yun po sa pera lamang. Hindi po, spiritual life yun. Kasi ang kalaban natin, spiritual eh. Spiritu. Kaya kinakailangan ay may espiritu tayo ng Panginoon Kristo. Now, ang sabi sa paragraph 53, and Satan can only, si Satanas ay mangyayari lang, yung kanyang kapangyarihan, his power, his God, yung kapangyarihan nasa kanya, is the perverted power of God. Ito yung kabaligtaran eh, na kapangyarihan ng Diyos. It isn't no real power. Hindi daw yun tunay na kapangyarihan. Ito ay kabaligtaran ng kapangyarihan ng Diyos. Everything that Satan has. Maliwanag po yan. Death is only a perverted life. Ito yung kabaligtaran ng buhay. A lie is only the truth mistold. Kaya minsan sinungaling tayo, pero alam natin na yung sinasabi natin, yun yung dapat na totoo, babaliktarin lang natin. Then, adultery is act misused. Alam niyo naman yung pakikapid, ay alam natin na yun ay mali. A righteous of act misuse. Pero, babaliktarin lang yun, magiging tama na. And everything that Satan has got is something that was perverted. But it's a power. Yung perversion pala, kapangyarihan pala yun. Kaya nga, minsan, mapapansin mo, magagalit ka doon sa isang tao. Galing yun sa isip mo lang yun. Di ba? Yung nagalit ka, pero hindi ka naman dapat magalit. Sa isang maliit na bagay, pwede ka naman magpasensya. Di ba? Ang nangyayari, gagatungan lang ng perversion yun ni Satan, galit ka na. Away na talaga. Pero, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na si Satan ay walang kapangyarihan over sa atin. Bakit? Sabi sa Bible, greater is He, dakila siya na sumasa atin, kaysa siya, kay Satan, na nandito sa sanlibutan. Yun, nakatanim niya sa puso natin at sa isip natin yan eh. Greater is He. Dakila siya. Dahil naituro na sa atin ng Panginoon na yung kapangyarihan ni Satanas, wala yan. Yan ang pinakamababaw na kapangyarihan na binaligtad talaga. Kaya yung bended law, binaluktot. Ngayon, and we are today, tayo ngayong araw na ito, araw ng linggo, ay nakaupo dito sa 54, and we are today sitting here, and one or the other power is going to control us. Ayan. Nakaupo tayo rito, pwede na
yung kapangyarihan ng Diyos ang mag-control sa atin o yung kapangyarihan ng kaaway ang mag-control sa atin. So let's cast out, sabi, the evil one. Ibig sabihin, alisin natin, palayasin natin yung masama. Let's take our position, ito. Let's take our position like the stars of the heavens. Ano ba yung posisyon na sinasabi ng propeta diyan sa kalangitan? Yung lahat po ng bituin, yung lahat ng mga planeta na nakikita natin, na nilikha ng Diyos, ang buwan, ang araw, lahat na yan nasa tamang posisyon yan. Yung bituin, nasa tamang posisyon yan. Kapag merong na umalis sa kanyang kalagayan, ay malaking kaguluhan yun diyan sa itaas, sa atmosphere natin. Sabi, as the Bible speaks, sinasabi sa 55, at sinasabi ng Bible, wandering stars. Bakit sinabi ng yan tungkol sa wandering stars? Ito yung mga bituin na gala. Hindi ito sumusunod sa posisyon. Pero ang church, dapat daw nasa posisyon kung saan ka inilagay ng Diyos. Ito yung church natin, nasa tamang posisyon ng salita, nasa tamang posisyon ng mensahe, nasa tamang posisyon ng bautismo ng Espiritu, nasa tamang posisyon sa kaunawaan sa salita ng Diyos. Why? Kasi yung Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Kaya tayo ay hindi wandering stars. Ngayon, basahin po natin yung nasa Jude chapter 1:13. Sabi, as the Bible speaks wandering stars over in the book of Jude, foaming out their own shame. Jude 1:13, please, brother. Ito yung kasing sa dagat, di ba? Ano yan? Kumikilos yan eh. Tapos yan, nagpuproduce yan ng bula. Boom. Pagkatapos sabi, foaming out their own shame, yung kanilang, mga mababangis na alon sa dagat na pinagbubula ang kanilang sariling kahiyan. Bumubula talaga yan. At tapos sabi, mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Alam nyo, yung wandering stars, wala yan mararating. Ang sabi, yun daw, mga wandering stars ay pinaglaanan ng pusikit na kadiliman. Kadiliman, walang kaliwanagan yan, magpakailanman. Ibig sabihin, yung kanyang pananampalataya, mapapasin nyo naman yan eh. Noong panahon na wala pa tayo sa tamang mensahe, talagang naghahanap tayo, right? Naghahanap tayo. At binibigyan tayo ng Panginoon sa ating mga puso na ng isang kalungkutan o paghahanap na gusto na natin makilala siya ng gusto. Hanggang dumalangin tayo na, Panginoon, marami ka nang nagagawang kabutihan sa akin. Mangyari lang na magpakahayag ka na. Pag nung nasabi na yon, ano ang ginawa ng Panginoon? Nagpakahayag talaga siya sa bawat isa sa atin. Individual, nagpakahayag ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung hindi niya magagawin yon, hindi natin talaga siya matatagpuan. Sapagkat hindi tayo naghahanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang naghahanap sa atin dahil sa pagtatalaga. Yan ang tatayan po, kaya ang Panginoon pumarito upang tayo ay bigyan ng buhay at ang kasaganaan ng buhay. Okay, now, sabi rito, we are not, and we don't want to be wandering stars. Ayaw natin yun. Na hindi natin alam kung saan, we wander. Alam nyo yung wander, yung
W-O-N-D-E-R. Magkaiba po yan eh, yung sa wandering. Yung daw wonder, sabi, ay ganito. Yung wonder daw is nagtataka, hindi mo alam kung ano yung tama o mali. If this is right, wonder if this is right. Tama ba ito? Hindi malaman kasi hindi ka naman kakakapit sa salita ng Panginoon. At ang sabi rito, wonder if it will happen. Mangyayari ba yun? Sabi, wonder if that is right. Wonder if it will happen. Wonder how could it be? Paano ba talaga yun mangyayari? Nung magkaroon ako ng cancer, ay sa prostate, napakasakit po talaga nun. Ang hirap-hirap. Pero hindi ako nag-alala, hindi ako nag-wonder. Gagaling pa ba ako? Magpapa-opera ba ako? Pipirma ba ako para ma-operan ako? No. Desisyon kaagad, outright decision. Hindi po ako magpapa-opera. Sabi ng doktor, okay, kung hindi ka magpapa-opera, ay 1 taon at kalahati na lang ang buhay mo. Okay, sabi ko, sige lang po, magpirma ka na. Okay, di nagpirma ako, waiver. Pero tiyak ako, dahil hindi ako wandering stars, tiyak ako na gagaling ako. Merong Diyos na nagpapagaling. Merong Diyos na nagkatawan tao. Yun ang ating Panginoon Jesucristo. The same yesterday, today, and forever. Now, kaya, don't wonder. Huwag daw tayong maggala-gala. Meron dyan, di ba? Mga umalis na rito. Ang dami na rito umalis. Marami na rin kinuha ang Panginoon dito sa pangangaral ng ating mahal na pastor na talagang nagtiyaga ang pastor para huwag tayong maging wandering stars. Stay like those stars of the heaven. Stay lang tayo doon. Na parang mga bituins doon sa langit na hindi yan kumikilos. Andun lang sila as a real soldier at his post of duty. Naintindihan ba natin ang ating kalagayan dito sa libutan? Ang tawag ng Panginoon, we are soldiers. God soldiers. Tayo mga sundalo ng Diyos na nandun sa post of duty. Hindi tayo umaalis bilang mananampalataya na meron tayong itinalaga ng Diyos na gagawin natin. Kaya ang sabi rito, standard believing life and death. Life and death. Okay, now, being God's soldiers, we have to first sit down and figure what is right or wrong. Yan. Sige, taas pa. Okay. Dito po sa paragraph 60. Paragraph 60. And so an army, verse 60. And so an army, first in getting ready for a battle, first there's got to be a select 60. Okay. First, there's got to be a select some soldiers. Ang Diyos, o dito man sa sanlibutan, pumipili ng mga sundalo. And then, nasabi rito, they've got to be dressed for fighting, they've got to be trained for fighting. Okay? Isa itong ginagawa natin, ang Bible study at ang pakikinig. Dahil tayo ay tinetrain sa salita ng Diyos upang labanan yung kaaway ng Diyos. Now, ang sabi rito, and I believe sa 61, and I believe that the greatest that was ever fought, yun daw dakila na labanan, is now ready to go in action. I believe that God has been selecting His soldiers.
Nangyayari na po yung labanan. Noon pa man. Pero ang Diyos namimili ng kanyang mga sundalo. Tayo ay mga sundalo ng Diyos. And sabi, I believe He's been dressing them. Dinadamitan sila. Training them. And the battlefront is now set, getting ready to start. Alam naman natin yan. Nagsimula na yan. The great first battle that was ever formed begin in heaven. Yan o, 62. This great first battle that was ever fought ay nagsimula yan sa kalangitan. Yun yung labanan. When Michael and his angels fought against Lucifer. Nung anghel na si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglabang kay Lucifer. At ang kanyang mga anghel ni Lucifer and his angel. It first started. The first battle was in heaven. So, tingnan po natin, saan ba nagsimula ang kasalanan? Ang sabi rito, so sin did not originate on earth. It originated in heaven. Doon nagmula sa kalangitan ang kasalanan. Hindi po dito sa lupa. And 63, and it was thrown down, sabi, from heaven, cast out of heaven, then to the earth and fell on human beings. Oh, kanino ba bumaksak? Sa human being. Dito po, sa sanlibutan. Kaya, hindi na tayo nagtataka kung bakit yung 14 years old o 15 years old namamaril na at pumapatay. Hindi nakakapagtaka yun. Sapagkat nandun na ang labanan. Hindi yun hindi yun mismo mga bata yun. Yung si Lucifer na pumunta rito, yung mga demonyo, yun ang nandun, posesyon. Na kinakailangan pumatay sila. Now, then the battles from angels become human battles. Tingnan nyo, yung labanan ng Diyos at ng ni Lucifer, ano nangyari? Sabi, naging human battles. Labanan na sa tao Sabi, and Satan come to destroy God's creation. Pumunta na dito si Satanas para sirain yung nilikha ng Diyos. Hindi na tayo magtataka dyan ngayon. Kaya nga, ang daming magnanakaw. Di ba? Dati, mga magnanakaw, sabi, nakamaskara Ngayon, di na nakamaskara. Naka-Amerikana na, nakabarong Tagalog pa, nakakotse pa naman, Tapos, igagalang mo pang ganyan. Babatiin mo pa. Papalakpakan pa. Pero magnanakaw yun. Magnanakaw yun. Kasi, alam natin, politics is of the devil. Di ba? Sinabi ng propeta yan, di natin maiwasan yan. Politics is of the devil. Sabi, kaya may battle Yung presidente, possess. Possess ng cocaine. Sinungaling talaga. And then Satan come to destroy God's creation. What God had created to be for Himself. Ngayon, nilikha tayo ng Diyos. Para kanino? Para sa sarili niya. Right? Amen po ba? Nilikha tayo ng Diyos, hindi para sa ating sarili lamang, kundi dahil sa sarili niya. Because of His kingdom, being God. Wala namang magiging hari kung walang pinaghaharian. Di ba? Now, He had Satan come to destroy this. Yeah, si Satan, pumarito para destroy naman. Wasakin. Tama naman yung sinasabi sa 1:10. That's what his purpose was. Yun ang layunin ni Satan. Was to destroy it. Kaya minsan, di ba, ma-stroke ka. Di ba? Na-stroke. Isang bulate na lang hindi nakakapirma. Di ba? Pero pagkatapos noon, buhay. Di ba? Ako, buhay. Ang dami sakit na nangyari. Pero,
ipinagtanggol tayo ng Diyos. Hindi tayo tinalikuran ng Diyos. Tama? The just shall live by faith. Tama yun. Totoo yan. Na tayo ay dapat mabuhay sa pananampalataya dahil we are the kingdom of God. Yun lang naman ang inaasahan tayo ng Diyos, sa atin ng Diyos. Yung mahalin natin siya. Yung sampalatayanan natin siya. Then the battle begins here on earth and begin in us. Tingnan nyo, nagsimula ito sa atin and has been raging ever since. Alam nyo ba, ibig sabihin ng raging? Galit na galit yan. Yung raging, galit na galit yan. Galit na galit si taning dyan. Kaya pag tayo ay hindi nakikisang-ayon sa gawa ng dyablo, malungkot yan. Kinakailangan 24 oras, meron siyang magawang kasamaan. Pero sabi noon, hindi ako pwede dito sa mga bride of Christ. Hahanap na lang ako na iba. Why? Kasi we are protected by the Spirit of God. Now, before any battle can be put in array, labanan, masimulan, the pairs have to choose a meeting ground or a place where the battle is to be fought, a selected place. Alam niyo, si David at si Goliath, nung maglabanan yung dalawa, pumili sila ng lugar na maglalabanan. Yan sa Palestine. Yung lugar na paglalabanan nila ay nasa pagitan ng dalawang bundok, ng dalawang hills. At tapos yung valley yung pagitan. Doon sa lugar na yon, merong sapa doon. Nandun yung bato na gagamitin ni David. Yun ang pinili. Kaya, nung nagharap na yung dalawa, wala nang makikialam doon. Kung sino ang matalo, talo na lahat. Di ba? Nanalo si David. Nanalo ang Diyos. Kaya ano nangyari? Nagtagumpay ang Diyos through David. At napatunayan ni David na ang Diyos na sinasampalatayanan niya, ito yung Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya nga, tayo mga kapatid, ay nandun tayo sa Kingdom of God na hindi pwedeng matalo ng sino man na kaaway ng Diyos. Walang pwedeng makatalo sa bride. Dahil ang bride, yun po yung katawan ni Kristo dito sa mundo. Ngayon, saan gustong maglabanan? Saan gusto ni Satan na maglabanan ang Diyos at ang tao? Sa kaisipan lang. Okay, now, decision sa paragraph 70, decisions are made in the mind. The head. Tama ba, mga kapatid? Saan ba decision nanggagaling? Di ba sa head? And then, there is where Satan meets you. Doon kakatagpuin tayo ni Satan. Doon din tayo kakatagpuin ng Diyos. Kaya tingnan niyo yung mga business ba? Merong masamang business, merong mabuting business. Di ba? Kakatagpuin ka ng Diyos doon sa mabuting negosyo. Ang sabi nakikita niyo si Efren Bata. Ano yung testimony ni Efren Bata? Ang sabi niya, dalawa ang pinapanood ko. Nung ako'y bata pa, doon para maging mahusay sa bilyar. Ang sabi niya, dalawa lang. Yung isa, yung bad player. Yung isa, good player. Yung tingnan yung yung bad player niya, yung pinapanood ko, doon ko natutunan yung mga magic shot. Yung mahirap na shot, magagawa ko.
Yun naman sa good player, yung bang mga shot na hindi naman mahirap pero magagawa mo ng paraan na mabuti. Kaya nga, now, dito po sa atin, there is where Satan meets you. Doon tayo katagpuin. And the decisions are because that God made a man that way. Wala na tayong question doon. Yun ang pagkalikha sa atin ng Diyos eh. Dito ang desisyon. Masama ba o mabuti? Yan. And then sabi rito, the human mind, 71, the human is made up just like a grain of wheat. It's a seed. Binhi raw yun. Butil. Binhi. Seed. At ang sabi rito, and the human being is a seed. Tayo raw ay buto, binhi. And then, physically, ayan, ito, magmula head to toes, ang sabi niya, you are one of your father and mother. Okay. Isa tayo sa ating ina at sa ating ama. And then, ang sabi niya, and the life come from the Father. Oh, ha? Yun daw buhay ay nanggaling sa ama, sa lalaki. And then, and mother, the pulp. The pulp, yung egg, sa babae naman yun, come from the mother. So, the two together, the egg and the blood comes together. Nagsama. Wala tayong magagawa. Yun ang pamamaraan ng Diyos. And then, ang sabi, and in the blood cell is life. Oh. Yung blood cell, andun yung buhay. Kaya, and in there, it begins, develop, making the child. Di ba? You see? Yan, tingnan nyo, yung mga apo ni Pastor. Saan ba nanggaling yan? E di, kay Pastor at saka kay Angie. Doon muna yan, doon muna. Kinakailangan isa lang si Micah. O, pagkatapos nun, nagkatagpo naman yung asawa ni Micah, ayan na, yung mga apo. Pero saan nanggaling? Doon, kay Pastor. Kaya nga, sabi rito, we are body, spirit, and soul. The body has 5 senses. See, makatingin. Sa paningin, ang sabi niya, see, taste, panlasa, feel, makadama, hear, makarinig, smell, makaamoy, to contact the outside world. Tama. Kung wala tayo niya, hindi natin makokontak yung outside world. Okay. Sabi niya, that's the 5 senses that control the human body. Kaya nga, pag minsan, ang sarap na nga ng ulam, sasabihin pa, ako, hindi ako nasasarapan eh. Di ba? Meron naman, bakit gano'n eh? Sarap-sarap eh. Hindi ako nasasarapan eh. Saan nagaling yun? Sa taste. Dito. Okay, now, sabi rito, inside of the body, paragraph 73. Diyos ko, bilis naman ng oras. Inside of the body is the spirit, and that spirit is, ayan, every soul kasi nakalagay dyan eh. Pero spirit yan. Inside of the body is a spirit, and the spirit is controlled by, imaginations. Yan ang inlet. Okay, imaginations, conscience, memory, reasons, and affection. That's the thing that controls the soul. That is the spirit, controls the spirit. Spirit. Kasi, tinuro na sa atin yan ni Pastor. Dalawa lang ang senses isa lang ang sense ng pastor, ng soul eh. Faith or, doubt. Ito, inlet yan ng spirit. Kaya nga, sabi, but the spirit
It only has one, but the soul, dapat yan. But the soul, it only has one sense. Okay. Oh, let's get it. The soul has one sense, and that sense is either dominates it. Ano yun magdo-dominate? Faith or doubt. That's exactly, and there's only one avenue to it. That's pre-moral agency. Yan, yung pre-moral agency. Napag-aralan natin yan. You can accept doubt, or you can accept faith. Either one you want to work on. Tama po ba? Pwede kang pumili ng tama o mali. Sabi. And then, you can accept doubt or you can accept faith. Yung doubt, alam natin yan. Pagka mayroong sinabi sa atin ng isang mananampalataya din, alam natin na tama, accept yan, agree ako dyan. Pero pag hindi tama, sabihin natin, hindi ako agree dyan. Tama? You can accept doubt or you can accept faith. Either one you want to work on. Now, kung ikaw ay may karamdaman, ano ang tatanggapin mo? You have to accept faith. Tama? Di ba napag-aralan natin, merong babae na may cancer, breast cancer. Tama? At dinala na sa operating room. Now, nung nandun na sa operating table yung pasyente, yung asawa niya umupo at sabi niya, pwede bang dito ako sa may paanan yun ng aking asawa at ako'y mananalangin. Pumayag naman yung doktor dahil yung doktor hindi naman mananampalataya. Ayaw niya ng divine healing. Huwag mong pag-usapan, natin pag-usapan yung divine healing. Pati yung nurse, ayaw. Pero merong kumalaskos, naggawa ng ingay, pumasok ang Diyos. Habang nananalangin, handa na yung operating table, handa na yung lahat na gagamitin, handa na yung panghiwa. Pero maya-maya, ano ginawa ng Panginoon? Hindi niya hinayaan na mahiwa yun. Biglang lumabas yung cancer, yung bukol, dun sa suso. Bumaksak na lamang bigla. At nung tingnan ng doktor, walang hiwa, walang sugat. Ngayon, ano yung inaccept nung asawa ng babae? Faith. Hindi siya nagduda. Tama? Hindi siya nagduda. Ang kanyang pinili ay yung faith. Yung pananampalataya niya sa Panginoong Kristo. Yung kumalaskos na yun, doon sa operating room, Diyos yun na tinatawagan at sinasampalatayanan ng holiness preacher yun. Holiness preacher yun Yung Ganun din po tayo. Hindi natin ini-entertain yung doubt. Ang ine-entertain natin yung faith. Because we belong to God. At ang gusto ng Diyos ay yung pananampalataya natin sa Kanya na hindi tayo magdududa. Because He is God. The same yesterday, today, and forever. With the name above every name. Walang pwede na tumaspa sa pangalan ng Panginoon Kristo. Because He is the great physician. He is the great Savior. He is the great Redeemer. He is the mighty conqueror. Wala nang makakagapi pa o tataas pa dun sa katangian ng Panginoon Kristo. Wala. Ganun din tayo. Sabi, winiwagayway natin ang pangalan ng Panginoon Kristo. Winawagay natin ang pananampalataya natin sa Panginoon Kristo. Why? Hindi natin winawagayway ang kapangyarihan ni Satan. Why? Hindi tayo he does not belong to us. Si Satan, hindi yan belong sa atin. Wala yan. Kaya natutuwa nga ako kanina, nung makita ko kayo, sister. Sabi ko,
Hindi mo na pa nagsalita ako. Ewan ko, narinig mo yata. Ako'y tuwan-tuwa dito sa pamilyang to. Napakaagang dumating dito sa church. Sabi ko kay Brother Abel, anong oras ba tayo magsimula? Wala pa naman tayo, wala pa, kukunti pa tayo. Pwede na rin magsimula. Why? Kasi ang Diyos, totoong naghihintay yun. Sabi, hindi, nainip yun. Kasi yung kanyang hinihintay ay yung mga kagaya ng bawat isa sa atin. Yung minahal niya, yung binigyan ng buhay, yung inibig niya, at binigay niya yung buhay niya para sa atin. Why? To live abundantly. Yun ang purpose ng Panginoon. Meron siyang kingdom. And we are the kingdom of God. And we are the soldiers of God. Now, sabi rito sa 75, there would not be, if this church, itong ating iglesia, right now, could be put together, kung daw ito ay mapapagsama-sama, and knitted together with such that every person, yung bang knitted, alam niyo yung knitted, yung bang mga sinulid, ginawang tela, di ba? Knitted. And then, sabi rito, ay with such that every person will be in one accord. Anong gusto ng Diyos? Kinakailangan, ang bawat isa sa atin, one accord lang. Isang pananampalataya, isang bautismo. At, and then, ang sabi rito, with not one shadow of doubt anywhere. Anong gusto ng Panginoon? Walang doubt anywhere. Kasi born again New birth na And sabi, there will not be a feeble person in our midst. Wala daw mga mahihinang babae o lalaki dito sa ating kalagitnaan. Kung walang doubt, walang shadow of doubt sa bawat isa sa atin. And then, in another 5, there would not be nobody here desiring the Holy Ghost, but what would receive it. Kasi, meron dito, nagdi-desire pa hanggang ngayon. Na sana ako'y mabautismoan ng banal na Espiritu. Sabi ni Brother, hindi ka na dapat mag-desire. Nandyan na yan Dala na natin yan Di sabi niya, but what would receive it? Dapat na-receive mo na yan. If you could just get the certain thing fixed. Kinakailangan daw, yung lahat ng mga bagay ay na-fix mo na. Kumbaga sa pag gumagawa ng motor, inaayos ng lahat yan. And then, ang sabi, now there is where the battle begins. Right in your mind. Doon lang. And then, sabi, whether you will. Kaya nga, tandaan po natin na kaya tayo po ay nag-attend ng Bible study bago pa lang magsimula ang pangangaral at ipapanggawain to inspire us at tayo ay ma-fix. Magawa na. Yung doubt, wala na yan. Wala nang doubt. Ang andun lang sa atin ay faith. And then, sabi, but your mind accept it. Sabi, but the Word of God brought in the channel of your thought. Yung Word of God ay dinala daw doon sa channel ng thought natin. Alam niyo, pagka tayo nanonood, anong gusto mo? YouTube, di ba? FB, ganun lang. And then, sabi rito, it's not the thought. As Christian, yung sa Christian Science nga pala yun. Okay, now, alam niyo yung Christian Science, mind over matter yun Hindi raw totoo yun, sabi ni Brother Wana. Huwag daw tayong maniniwala doon. Nakatagpo na ba kayo yan? Ako'y nakatagpo na ng Christian Science. At ganun nga sila, mind over matter. Mind over matter. Now, sabi, the mind accepts the life which is the Word of God. And there brings the life. Okay?
Andun na yung buhay do sa Word of God. Just your thought doesn't do it, but the Word of God. Hindi daw yung kaisipan natin ang gumagawa nun. Sabi dito ni Brother Van, but the Word of God brought in the channel of your thought. And then, sabi, it's not the thought as Christian Science make it mind over matter. Huwag natin paniniwalaan yun. Mind over matter. Huwag natin paniniwalaan. But your mind accept it. Grabs it. Yun daw ating kaisipan, tinatanggap. Kinukuha. What is your mind controlled by? Ang tanong, paragraph 77, meron tanong. Ang sabi, what is your mind controlled by? Ano daw ang nagko-control dun sa ating kaisipan? Ayan. Galit ba? Duda ba? O faith? Now, ito ang sabi. Your spirit. And your spirit catches the word of God. And that's the thing that God's life in it. Tatanggapin ang kaisipan. And then, tatanggapin yung salita. Handun ang buhay. It brings life unto you. Kaya nga, mahalaga po yung salita ng Diyos. Sulyapan po natin to araw-araw. Andiyan ang Bible, basin ganyan, o kaya itong message, basa lang, konti lang. Kung hindi nyo matagop yun ng matagalan, basta meron lang pumasok. And then nasabi, when that takes place, when life comes down the channel into you, the Word of God is manifested in you. Pag pumasok na dito, sabi yun, the Word of God, magmamanifest yun. Papunta na sa puso yun eh. And then, if ye abide in me, and my words abide in you, then ask what you will, it will be done for you. Sa John 15:7 yun. Kung ang, sabi rito, kung ikaw ay sumusunod sa akin, if ye abide in me, kung ikaw ay sumasa akin, at ang sabi, at ang aking salita ay sumasa iyo, hilingin mo ang iyong ibigin at gagawin ko sa iyo. Salita yun ng Panginoon na totoo yan. Perfect word yan. Life yan, buhay yan sa atin. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. Dapat yan, sampalatayanan mo yan. Sapagkat yan ang bahagi ng buhay ng Diyos sa iyo. Sa lahat ng ating pangangailangan. Spiritually, physically, materially, financially. Kaya, if ye abide in me, kung ikaw ay sumasa akin, and my words, ang aking salita ay sumasa iyo, hilingin mo ang gusto mo at mangyayari sa iyo. Now, sabi, then what does that do? From the middle of the heart, mula doon sa gitna ng puso, mayroong compartment, di ba? Tinuro na sa atin ng pastor to. Which is the soul. Ayan o. From there goes forth, feeding every channel. The trouble of it is, hindi daw trouble, yung problema raw dito, sabi, we're standing in here with a lot of doubt. Tayo daw ay nakaupo rito, nakatayo rito, na maraming pagdududa sa ating puso. Kaya sa ating kaisipan. Now, trying to accept what's out there. Nagtatry ka pa. Natanggapin mo. Paniwalaan mo. Yun nandun. And then sabi, you've got to stop that. Tigilan mo yan. Sabi rito, and come down the channel with the true Word of God. Yun. Tigilan mo yan, and then come down, mamuhay ka, maayos na. Na ang sabi rito ay true Word of God. Meron ba namang fake na Word of God? Wala. Panay true yan. And then, sabi, and then goes it out itself automatically. And then sabi niya, ano yun? Automatically, yung doubt na lalabas niya sa iyo. Aalis yan. Sabi, it's what's on the inside. That's a thing that counts is
the inside. Kung ano yun nando sa loob. Satan's approach is from the inside. Yung approach niya. Now, 8:50 na. 9:50 na. See, it's the inside. No matter how good you are, kung gaano ka kabuti, how moral you are, kung gaano ka kadalisay, how truthful you are, kung gaano ka katapat, those things are respected. Lahat na yan ay ginagaling yan, tinatanggap yan. But Jesus said, except a man be born again. See, there's got to be something happen inside. Kinakailangan mayroong mangyaring pagbabago sa kaloob-looban. At alam natin yan. Ang tayo ay isilang the new birth. Sa mga katwid, mga kapatid, nasa tamang landas tayo. Mayroon tayong pastor na inilagay ng Diyos atin upang pag-aralan, matutunan natin ang lahat ng ito. Hindi na natin ito pinag-aaralan. Nandito na sa atin yan, puso. Tinuro na yan, paulit-ulit yan. Hindi tumitigil ang ating mahal na pastor na hindi natin ito maunawaan. Hindi lamang ito sa mga, kundi ipamuhay po natin yan. Kaya nga, kung ipinamumuhay natin ang lahat ng turo ng Panginoon, except a man be born again, huwag na tayo magpakahuli. Ang totoo niya, alas 8 eh. Alas 8 po yung oras ng ating pag-aaral, ng pag-start ng ating ng Bible study. Kaya nga, hindi namin ito pinapakiusap. Sinasabi lang namin ito para gawin natin lahat ang tama. Na tayo ay katulad ng mga stars in heaven na hindi siya kumikilos. Mga planeta, umiikot lang ang mundo eh. Hindi siya kumikilos dahil pag mayroong kumilos dyan at umiwalay sa utos ng Diyos at sa plano ng Diyos, mawawasak ang iglesia. Kaya atin pong unawain ito. Dito na tayo magtatapos kasi 9:20 na. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you.